March 11, 2025. Wala tayong apostolic job today, Tuesday, dahil vacant ang parents so mag-vlog tayo kasi sabi ni Mrs. bakit hindi ka nag-vlog? Maka-excited siya makapag-vlog ako araw-araw. Yun lang libangan ni Papa Puti. Di ba? Topic natin ngayon, good manners and right conduct. Kasali na lahat dyan, ha. Good manners and Roman Catholic daw, sabi ng iba. At saka driving, na sikapin natin na una makapaghatid tayo ng magandang balita about driving. So ito si Papa Bot, yung minamaliit ng mga kahit katropa, minamaliit eh, binabypass. Walang kwentang tao si Papa Bot eh. Yan ang hugot eh, hugot ni Papa Bot. Hindi siya pinapaniwalaan. Nobody believes with Papa Bot. Taken for granted. Walang problema. Importante na makapaghatid tayo ng magandang balita sa bawat nilalang. Number 1 sa driving, huwag kang bumusina. Use your horn kung necessary. Huwag mong ihabit na from now and then busina ka ng busina, silbato ka ng silbato, nakakadisturbo ka ng iba. Yung iba dyan nagka-road rage dahil bumusina, sumagot yung isa, nagsagutan, parang babae. Ano daw? Why? Bago lang ganito nagkaon? Pinapilit siya lang daw. Basi kung kailangan niya ng appetite enhancer. Appetite enhancer siguro. Sa bed and breakfast ito ang food. Sige. Ito lang diretso mo order ako. Yeah. Okay. Ang key daw, may harap pa key to si Mano. Inside the room, ano niya? Basi ang kandado ko. Ibilin niya. Inside the alert sila. Hindi akong problema na kung magkaratumba sa hagdanan. Diyan mo kayo, doa ka bata, dakwat nila ya. Basi magkarahulog bala ka mo sa hagdanan, kaya hindi makamang ka-elevator sina. Ang gani, ang ano, kayo nag-bantayan, ay patay sila. Si Badet, nakataya, unata. Bantay sa? Yes, March 7. March 11. March 11, 2025. Okay. Anong topic natin ngayon? Sa sinabi ko, GMRC. Driving. Yung basta yung una, huwag kang bumusina. Huwag kang bumusina. Annoying yun sa ibang bansa. Pag nagbusina ka, lilingon lahat. Bastos yun. Bastos yung busina. Number 1 yan. Sa Philippines to kaya yung mga politika dyan nag-away-away kung sino ang magaling sa pwesto.
bastusin mo na. Businahan mo. Okay, sige. Patuloy. Dito tayo. Kanina, putol-putol lang, rabbit trail. Basta gusto kong i-take up ang pagbusina. Ayun. Driving. Hindi pa ako naka-drive. Naka-vlog ng driving. Baka dito, this is the first time, no? Na makinig na lang kayo, ha? Makinig kayo kung anong dapat gawin. Ang tamang pagmamaniho. Yan. Ugali lang naman yung sa atin kasi wala tayong training na maganda. Pag nag-apply ka ng driving ng motorcycle, wala mang pagsubok o pagsusulit o practical driving school, sino bang mag-angkas sa'yo? Para i-check yung driving skills mo. Kino-compare ko lang kasi kung paano ang paglagay sa otak ng isang nagmamaniho na tao sa isang sasakyan. Na hindi padrino. Hindi padrino. Sa Pilipinas kasi padrino lang, ayos na. May kilala lang. Sige. Pagbigyan. Tuloy-tuloy ang recording. Pagbigyan natin ang gustong magmaniho. Okay? Dapat kasi mag-start tayo sa elementary. Dito sa mag-orient tayo sa mga bata. Ganyan, may mga may mga dry run sa mga bata. Magbisita tayo doon kasi parang duty din ng land transportation yan na ma-set up talaga ang mentality ng bata from the parents. Salamat tayo sa mga parents na nagtuturo na early on. Kaya ko, maliliit pang anak ko na naawaan din na may kutsi. So palaging may lecture sila, maliit pa sila, na sinasabihan ko kung ano ang dapat gawin na isang driver. Isang driver. So sinasabi ko kung mali, pinapansin ko, nakikinig naman sila. Ayan. Kaya nito, yung sa likod natin, gusto talagang mag-overtake, kanto. Pag nag-slow down yung sa harap, mag-antay ka. Ang hindi kasi makaantay yung mga tricycle driver, mainit yata They don't want to wait. Parang ayaw nilang mag-antay. Maingay pala yung aircon kasi mainit ang environment. Pero kung nakakotsi ka, gaya nito, yan, more on yield and let others go first. Yan ang pag-drive ko hindi mainit ang ulo ko. Talagang pagbigyan ko yung iba. And be careful, ilawan mong ganyan para tumabi siya dahil kakain ako sa lane niya dahil may nakapark sa kabila sa lane ko. So ilawan ko siya, pumunta sa kanan niya, yung kasalubong ko, para mayroon siyang early warning. We should also help the other drivers to avoid collision. Collision. Ganun ako magmaneho. Kahit nagmomotor ako, let others go first. Hindi ako basta-bastang magpapatakbo. I respect a bigger car. Pag malaki yan, not unless kung nauna na talaga ako, kung ako na nandun nauna, so it's my turn, talagang mauna ako. Pero pag alanganin, I usually put on
the brakes, always, ito to, kanto to, yan, may laman sa kanan ko, sa kaliwa. Pag free na lahat, brake lang, tuloy na. So wag magmamadali. Ang nakikita ko kasi, kayo nakamotor lang kayo, ang bumper nyo, ang ulo nyo, ito may sasakyan naka wrong park, nag-ilaw ako, tumabi yung blue, ganyan, inilawan ko lang ng headlight kasi may naka wrong parking, naka counter flow. Ganun lang yun, magtulungan tayo. Kayo, nakamotor, ano ang defense ng katawan mo? Pag nabangga, ulo, katawan mo mismo ang ibabangga mo. Walang lifeguard o motorsiklo. Not unless siguro kung ang design ng sasakyan mo na parang itlog, gugulong ka lang. Kung mag-skidding, di ba? Mag-skidding. Gulong ng gulo. Pag motorsiklo, maingat ka. Ako ayaw ko na magmotorsiklo kung pwede. Kaya ang mga motorsiklo ko, 4 ang gulong. Gumawa talaga ako na makapag-drive ako na hindi ako mapilayan o masaktan. Kasi 2 gulong yan, 99% yan, lahat ng nakamotor ay nakaranas ng simplang yan. Almost all. Ang pinakamahiya ko na nakakahiyang insidente, yung nakamotor ako, reunion sa high school. Wala pa akong kutsi noon 1998 or 97 na reunion. Basta bagong bago yung aking motorsiklo na Suzuki X4. Nandun ako sa compound ng high school. Ngayon, parang hindi tumama sa tama ang aking stand. Medyo natumba yata ang motor ko, bagong bago. Kaya mabuti, wala na ako sa motor. Yung motor lang natumba dahil na outbalance. Ayaw ko maulit yun. Mahirap lang kami noon. May kotse ako 1990. Kaya lang hanggang 25 years old na yan. Ano yun? 1990, ano yun? Tira. Oo, 1990 may tira na. Yung natitira ng kotse ng magulang. Binili ng 1970. So 80, 90, 20 years old. Dinala ko pa sa Davao. 1995 dinala ko sa Davao. So 25 years old na. Nakita mo na. So pero service ko yun 1990, 91, 92, 93. Kasi 5 years ako sa provincial hospital, anesthesiologist. Napag-isipan kong tapusin yung training ko kasi ano yun, interrupted 6 months in 1 year. Sa Davao ako 6 months sa Marbel. Kaya nainis ako mag-antay ng matagal. Iniwanan ko ang South Cotabato Provincial Hospital. So 1995, dala-dala ko yung kutsi na yun. Pinalitan ko ng Toyota 4R. 4R. Toyota 4R. So mayaman na. Nadala ko sa Davao. Nadala ang Ford Escort na yon, pinalitan ko na makina, parang 12R yata. Sandali, parang hindi naman 12R. So 4R yon, binili ko kay Bencho. Ngayon mayroon na akong kutsi, bagong makina. So 95, 96, 97, mga 3 to 4 years din ang gamit ko sa Toyota ang makina. Hindi. Pagkatanggap ko pala ng Ford Escort 1990, pinalitan ko agad. So mga 7 years ang gamit ko sa Toyota 4R. If I'm not mistaken, hindi 2R
Oh, yan. Pagdating dito 97, wala na akong kutsi dahil junk na junk na. 27 years. Matanda na ang kutsi. So wala pa akong kutsi. Binili ko na lang yung X4 na, ang tawag yan, motorsiklo. So bago na naman. Kaya lang naulanan ako. Hanggat may grasya na ang kaibigan namin nag-introduce ng Mitsubishi Lancer niya. Sabi niya 130,000 ito, sabi niya. Mitsubishi Lancer. So kinuha ko, inutang. Binigyan ko lang siniya, basta magbigay ka lang kahit magkano. Nung pag-uwi niya, binigyan ko siya ng 30. So 100 pang kulang. Hanggat PhilHealth ko 99, 2,000, parang ganon. Ang mga PhilHealth ko na claims na may checky, parang binibigay ko na lang sa kanya aking checky. Hanggat fully paid na kaagad yung Mitsubishi Lancer. So ganon. Mahirap pag walang sasakyan eh. Hindi tayo nagmana ng Ferrari, hindi tayo nagmana ng mga kung ano high end na sasakyan. So ganun lang yun. Kaya maingat tayo mag-drive. Hindi libre ang sasakyan, bili-bili yan. Karamihan hulog-hulugan yan eh. Hulog-hulugan lang yan. Ba't magdasal ka na hindi sumabit? Dahil hirap pag sumabit. Tawag ka ng pulis, insurance, kaibigan, mayor, gobernador, patulong sa shop, ito ka sa pulis, traffic police, away-away pa doon. Ikwento natin kung ano nangyari sa first car, yung Ford Escort na sports. Hanggat Mitsubishi Lancer, kung ano nang nangyari, Honda Civic, yung mga sikanhan. Yun in chronological order eh. Honda Civic, tapos meron akong Mitsubishi. Utang yan lahat, utang sa mga kaibigan. Na fully paid din naman sa check-in ng PhilHealth. Hanggat may Innova, mayaman na ako sa Innova. Akin na, brand new, 2012. Hanggang ngayon nandyan, 13 years old na. Yeah, roadworthy pa. Hanggat naawaan, nakatapos yung mga anak ko, sila nang bumili ng sasakyan ko. Okay. Kaya kung kayo may sasakyan, ingatan nyo. Kahit yung sasakyan nyo bigay o hiniram, ingatan nyo. Once you be a responsible driver, huwag kang padalos-dalos. Talagang ilugar mo ang sarili mo. Lumugar ka ng tama, magpatakbo ka ng tama. Alam mo naman siguro kung ano ang pinaka-safety. Motorsiklo, wala yan. Ang busina niyan, wala yan. Marami ng malalaking sasakyan ngayon, ang malalaking sasakyan lang maririnig. Pag naka-close na ang bintana niyan, naka-aircon na yan eh. Yung motor, walang kwenta yan, hindi maririnig yan. Hindi masyado marinig yan, kaya do not rely on your silbato. Kayo nakamotorsiklo,
Oh, ngayon lang dito oh. Oh, bumili lang ako ng kikiam. Dito sa Balmores, anong tindahan 'yon? La Chica. Di sa right side ako, nag-cross ako sa daan. Top down na may bubong. Mabilis masyado. Ngayon, ang sinusundan niya, lumampas na sa akin, kaya lang nag-brake. Pupunta din pa na lang La Chica. Ngayon, ang sa likod, gusto siyang sisilbato na siya. Parang natarantar siya dahil tatamaan niya yung tricycle. Mabuti, lumiko yung tricycle at pumunta sa doon sa tumabi at pumasok sa parking lot. Ako naman na-sense ko na talagang mabilis siya. Hindi na ako nag-cross ng path niya dahil discern ko hindi sa makabag-brake kasi motor lang yan eh. Nagtaka ako kung bakit matigas ang mga ulo ng nakamotor. Ang tapang, no? Sinabi ko, ano ang bumper mo? Katawan mo? Ulo mo? Ha? Katawan mo ang bumper eh. Wala kang sinabi talaga dyan. Talagang masisira ang buhay mo dyan, motor eh. Yabang eh, ha? Doon sa Marilaki, grabe doon. Pasikat. Buti sana kung makabili ka kagad ng spare parts ng katawan. Kahit motor mo, pag nasira yan, wala na. Pag nasira yan, wala na. Pwede ka nang umutang uli. Mabuti kung makalakad ka. Oh, ang perwisyo, sinabi ko na eh. Motor o vehicle o sasakyan, ang perwisyo yan, katawan mo. Katawan din ang sasakyan mo. Ha? Yan ang perwisyo. Tawag ka ng police, insurance, tawag ka ng shop, tawag ka sa nanay mo, tawag ka sa tatay mo, tawag ka sa kaibigan mo, tawag ka sa traffic, may kilala ka sa LTO. Ang pinakamaton, ang pinakamatapang ang tawagan mo. Oh, di ba? Kasi nagka-problema ka na. Tapos mag-ready ka na maghingi ng GCash. Talaga stubborn. Ha? Matapang pero magutang. Oh, sumama kayo diyan, oh. Ayan, oh. Ayan. Maraming pera 'yan dahil Tong Griezmann. Abusado 'tong mga politiko natin eh. Nung pandemic, criss-cross lang sila, oh. Kahit naka-lockdown. Tong Griezmann eh. Yabang din, ano? Yan, tandaan natin yan. Mga ugali natin, kasi ginagaya itong mga public, ginagaya na hindi nagpaparespeto itong alagad daw ng batas. Alagad sila ng batas. Trapiko. Pero, putong. Ha? Stricto yan, ha? Para lamang ka pera, pag nag-ariglo may pera. Bastos. Talaga. Oh, huwag nyo na ako lukuhin. Masipag lang kayo para magkapera kayo. Nakapag-aral kaya kayo, ha? Hindi kayo undergraduate ng elementary. Karamihan kayo high school o college. Pero ganyan ang hanap buhay nyo. Ha? O gayahin din ng mga politiko. Wala namang politiko siguro na hindi nakapag-aral ng grade 1. Nakapag-aral kayo. Kahit GMRC lang, ha? Good manners and right character. Ito mga driver, lumugar ka, crossing, hindi huminto ka, tingin-tingin ganyan, o malayo pa yun, o malayo pa, pwede nyo tingnan, malayo, o pinalampas ko, ang loko hindi nagsignal, o walang signal, paano ka makamove on? Dapat nag-cut na ako, hindi man siya nagsignal, naliliko siya pakanan, mabuti lang kung walang signal light, kung sira. Pero kung ugali mo hindi ka nagsisignal, sino ka ba? O, di ba? O, lumulugar ka.
Sabi ko, lumugar ka. Kasi pag balasubas ka, hanggang mamatay ka, balasubas ka rin na ayaw mo magpadisiplina. Diba? Oh, laki-laki naman ang tarpaulin nila sa amin noon. 3x2 lang, 2007. Naku, wala na palang hardware dito. Wala na, sirado na. Wala na, sirado na. Wala, diikot na naman tayo. Hanap tayo ng hardware. May bibilhin lang. Parang ano duyan lang. Stopper ng duyan pa hindi ka mahulog. At saka mga carabiner clip na metal. Oh. Yun lang. Oh, driving tayo. Title nito driving eh. Oh. Ayun, nag-overtake ng double lane. Oh, siguruhin mo lang na walang kasalubong. Oh. Karabihan kasi dito nagbomotor, ang magaling magmotor yung 4 wheels driver. Ang hindi pa nakapag-drive ng 4 wheels na motorsiklo driver, yan ang matapang. Ginagawang bumper ang kanyang katawan. Durog-durog. Durog-durog. Oh, di ba? Walang silbi. Oh. Kaya umayos tayo. Kawawa eh. Sabi ko, disturbo sa family. Tawagan mong asawa mo, nasimplang ka. Gastos na naman. Instead na pumunta sa pagkain at tuition at mga gamit ng mga bata, kung pumapasok sa eskwela, nandun ka sa traffic, nagpaayos ka ng sasakyan mo, motorsiklo. Oh, ano ba yan? Di ba? Wala yata kayo sa tamang pag-iisip. Dito tayo sa Barrio 2, Santo Niño. Punta na lang tayo doon sa malaking hardware. Matagal na ako hindi nakapunta dito. Mga May 3 ang last ko nagpunta dito, 2024. Ngayon is March 11, 2025. Sa atin kasi nag-rabbit trail lang ako. Ano makita ko sa daan, i-comment ko ha. Yan ang aking perception, hindi reflection. Ang pag-drive kasi respeto eh. Respeto lang, chong. Pag nakita mo yan, minsan kasi hindi marunong yung mga driver talaga. May mga give them the chance. Yung mga babae na learning to drive, they're on the highways learning to drive. Respetuhin natin sila. Yung huwag tayong makipagkumpetensya sa kanila. Kawawa naman sila, diba? Yan, yung mga practice driving dito, ang mga lisensya niyan, ang driver's license, professional. Professional. Umaapak sa highway. Pangalawa, pangatlong beses, ikaapat yata, simba ko. Simplang na. Kasi sabi ko kanina, wala tayong driving school para sa motorsiklo lang. O sino ba mag-tutor sa'yo at mag-backride sa'yo? Nagpa-practice ka, 2 gulong. Dapat hindi pwede mag-drive ng motorsiklo. Ay nako. Professional? Motorsiklo lang alam? Mayroon dyan nagtanggap-tanggap ng under the table sa office ng Land Transportation Transportation Uto-uto. Ilang taon na siya dyan, tapos nagkakasakit, retire. Lahat ng property bininta dahil nagpapahospital. Hindi niyo ba nakikita yan na hindi tayo tatagal sa mundo? The way I look at it, you're not concerned about the karma. You're not doing well. Ilagay niyo ako dyan. May pumunta sa bahay eh. Wala ako, nagkakasakit ako. Pinuntahan ko.
Pinuntahan ko sa bahay niya. Sabi niya, sir, kilala ka namin. Pwede ka namin isama sa papalit kay Marcos. Sabi ko, okay. Reviewin niyo muna mga vlog ko. Para makilala niyo ako maigi. Yes, sir, na-review na namin yung iba. Ay, di ba? Yan. Ganon. Ganon yun. Hirap eh. Yung government natin, walang kwenta. Puro parang wala tayong pagmamahal sa ating bayan. Talaga. Oo. Wala tayong pagmamahal. We are not concerned about the welfare of the people. Concern natin yung family natin. Di ba? Para makakulimbat ng malaking halaga galing sa government sa IRA. In fairness, maraming takot kay Digong. May personal lang silang aggression. March 11 ngayon, first day na inaresto siya. Hayaan nyo na sila. Forget them. Basta si Papa Bot, sa tuwid na government lang ako. Pag nagkatuluyan, nasa government ako na bago, together with the military, junta. Ayaw ko kasi ng kutong. Ayaw ko ng mga malisyoso na mga empleyado. We can work our way out, diba? Without that kind of deception. Driving, mahalaga yan. Nasa highway ka na, bilis-bilis ng patakbo mo. Parang buti pa tong mga milyonaryo dito, mga bilyonaryo, maingat na maingat. Dahil kung di sila maingat, sasabunin sila ng galit ng kanilang tatay. Anak ng mga milyonaryo yun, mabait. Tayo, ordinaryo lang, yabang-yabang natin magpatakbo sa daan. Nakita mo yan sa harap? Ayun oh, sa small window. Bougainvillea yan. Sarap kayo ano. sabi ng kaibigan ko, Dok, sama ka sa government na i-put up natin. Itong March lang, itong March. Okay, sabi ko. Nabanggit niya. Putulan natin ng kamay ang mga kurap. The other night, the same, the other day, the same ang kanyang vlog. Sarap, i-firing squad ito. Wag naman. Disiplinahan na natin sa constitution natin, kunwari. Sa sunod na lang, babay na. May office pa ako. Okay, thank you for watching. God bless you. Okay, bye-bye. We will make our way. Simple. The declaration. Oh, God will make